We try to continue our lesson about soul winning. O dako kayo ang impact, no? Ang ta may encourage sa mga pulong sa Ginoo, and even tonight. Dito magdugay in the book of Acts, chapter 20, verse 17 down to verse number 22. Kung makita mo, please stand. O katutaparan ng mga walay Bible, share to ang pulong sa Ginoo sa ilaha. Tapos ipakita, ako ang nag-aaral pagtagad karon nga hapon. Tayo na guys, hindi lang mag-mic. Klaro mo siguro, hindi ko talagahan. So, pagkamutan. Acts chapter number 20. Chapter number 17 down to verse number 22. Okay, ito ang basahon sabay tanan. Okay, babae lalaki, sabay tanan. Chapter 17 down to verse number 22 in the book of Acts. Chapter 20. And ito ang tunang karagsoon ang mensahe sa pulong sa Ginoo regarding sa soul winning. Okay, and now, ready, start, begin. And from Ephesus he sent to Ephesus and called the elders of the church. And when they were come to him, he said to them, "You know from the first day that I came to Asia, after what manner I have been with you at all seasons, serving the Lord in all humility of mind, and with many tears and temptations, resisting carrying the weight of the Jews. And how I think that nothing profitable unto you, but I'm sure you that I have told you publicly, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go back in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there." Next on karon nga hapon ang atong istoryahan is all about God's way in soul winning. Pamaagi sa Ginoo sa pagkabot ug kalag or sa pagsangyaw sa gitawag nga mga tao. Pag-ampot na, let's pray. Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat, Lord God, sa imong kaayo, sa among kinabuhi. Salamat karong nga hapon na nakabalik ni Lord, makatuod ako din sa imong pulong. Lord, usahay na amin among method, na amin among sarili nga pamaagi. But we want your method, Lord God, sa among kinabuhi, Lord God, sa pagdaog ug kalag. We know, Lord God, kani nga beses kani nga Lord God, nga trabaho. Dili basa-basa mahimo namo, Lord, kung wala ang malang espiritu, kung wala ang tabang, Lord God, nimo sa among kinabuhi. Lord, salamat kaya among kinabuhi, Lord God, nahimo ang product sa mga tao, Lord God, nag-care, nag-love, o nag-aampo namo. Thank you, Lord God, kaya among naangko ng kaluwasan because of somebody sharing us sinaagi sa Biblia, Lord God, na pamaagi sa kaluwasan, simple, is a gift. O salamat, Lord God, kaya among naangkon karon nga hapon. Lord, tuguti karon nga hapon, walang espiritu, ikaw magatabang, mag-ahatag, understanding sa imong pulong, o ako pag-ampo, ikaw magalimpyo, sa matag kasing-kasing mo na muna, o namin mga sala nga himo, Lord God. We ask forgiveness karon nga hapon. If you will miss mo palaan ni Rugo. Salamat, Lord God, sa langit. Salamat sa eternal life. Salamat, Lord God, sa kinabuhi mo na katapusan. Sa libre, Lord God, kakaluwasan ng mga angkon ni akong Kristo. Salamat, Lord God, kaya naipalimbahon. Dili ipakita para maluwas ni, ba't namin sa simbahan. Kaya ipakita na mo, Lord God, kami luwas na o nakaangkon na sa kinabuhi mo na katapusan. Lord, once again, karon nga hapon, kailangan ka na mo sa akong kinabuhi. We put everything into your hands today. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Next on, God's way and soul winning. Now, always remember, it's on, kani nga, para sa Biblia, kung imong tunan, mo ni ang tayo on nga, ang gospel naabot sa Asia. When Paul got a missionary journey, o naabot sa lugar sa Ephesus, o sa Bible, it's on verse 17, at ibasa kanina, and from Miletus, he sent to Ephesus. So, naagos sa lugar sa Ephesus and then called the elders of the church. Gitawag niya ang mga elders sa simbahan. Verse 18, and when they were come to him, he said unto them, "You know from the first day that I came into Asia." No, walay laing mensahe si Paul. Walay laing ginawalin si Paul. Sa diya, kanabot sa Asia, Ikson, the Bible says, ingon diya, after what manner I have been with you all the season. Okay, muna niya ang ginabuhat. From time to time, after he got saved, from time to time si Paul, yung mga ginawalin niya, may tungod sa gitawag na gospel or pulong sa Ginoo. Verse number 19. Ingon si Paul diya, serving the Lord with all what? Humility of mind, and with many tears, sa paghilak, and temptations, which befell me by the lying in with all the Jews. But verse 20, so, usa sa mga pamaagi, nga nagdaog kalag si Paul, verse 20, and how I keep back nothing.
Okay, gilantaw niya, and that was profitable unto you, o nahimo nga profitable, ibig sabihin, nahimong ginansya, or nahimo nga mabungahon ang iyang giwali sa mga katawan sa Asia, o ingon sa niya, but have showed you, and have taught you publicly. Iyang gaisura sa pagkitawag ng mga publicly nga mga lugar, maybe schools, or maybe sa mga places, kung publicly, and now, so after that, and from house to house. Now, what is exalt as a believers, Christians, mo ni ang pattern sa mga Kristohanon sa diha nga kita mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. We need to show publicly and tell about Christ publicly and from house to house. That's why every nagalakaw ka, nagatugtog ka manimalay, we try to understand that we're knocking, tawag nga house to house, kaya naman, to show sa gibuhat ni Paul, para sa gibuhat, nga house to house, they try to understand nga masangyaw sa pulong sa Ginoo. Verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greek. Gikan sa mga Hudyo hanggang sa mga Griko. Yun diya, repentance toward God. Okay? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Verse 22, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Now, Igsoon, always remember, Paul is who was the one, siya Igsoon ang nagahimo o nagpag-scattered sa gospel or sa maayong balita sa tibok Jerusalem and also sa tibok Asia. Now remember, katong si Paul, wala pa siya na-save. Okay? Siya yung po hinunggan nga nung na-scatter ang gospel sa Jerusalem. Nga naman, pastor. Kaya ang mga disciples, ang mga Kristohanon before, siya man ang tigukod. Itong dili pa sa save, itong Hudyo, itong sa mga itawag siya nga, tigpatay ng mga Kristohanon, ang mga disciples, nagbulag-bulag sila, kaya naman, doon sila ni Paul, pag-torturon sila, dakpon, lisuon, torture, and then patyon. Mula ang gospel nagkatag throughout Jerusalem. But after he got saved, ang iyang ginabuhat na madayon. Katong mga sa na-save, siya ang inunggan, star abroad, ang gitawag na gospel. After he got saved, ang gospel igsoon na preached unto the Asia. Not only in Jerusalem, but in buok na Asia igsoon, naabot ang gospel, ang good news, o I believe igsoon, nga nung naluwas na karon, it is because of the effort of Paul na gitry niya reach out ang mga tao nga nasa Asia. Amen? Now, remember that. We are the product of soul winning. Kung luwas ka karon, there's somebody na soul winning mo. Kung luwas ka karon, there's somebody na pray mo. Kung naluwas ka karon, there's somebody na care mo. There's somebody na love mo. There's somebody na kantaw sa imong kalag. O mauna ang vision ni Paul. And that's why maski unsa may mga persecution, unsa mga pangitabo ni Paul iya magian. That's why in the Bible wala gyud mga butang nga makamove niya. Ato verse 24, ato Biblia. Verse 24. So what's the verse 23? Saying that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. Mark this word. Na bonds and what? Of affliction. Daghan guys ang mga gian nga mga kalisod, daghan gian ang mga persecution, daghan gian nga kawan-on sa iyang kinabuhi. But Mark this is on verse 24. Kanawa ko sa inyo ni Paul dia. But none of these things move me. What a blessing, Igsoon. Despite sa kalisod, despite sa kanang way gana makatog so meaning, pero inyo ni Paul dia, none of these things that move me. Wala di mga budak Igsoon nga makapugong si mga kumaadto kag sumiling kung maadto lang jud ka. Amen. Mas kinabadlaban na nagamay imong ulo. Kung maadto jud ka, makaadto jud ka. Amen. Kaya naman, this one thing mga Igsoon verse number 24, ingon ni Paul dia. But none of these things move me. Neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with what? Joy. No, Igsoon sa kinabuhi ni Paul, mas kini mga afflictions, ay mga persecutions, ay mga kalisod, ay mga kulihon sa iyang kinabuhi. Pero ni Paul Igsoon, kailangan niya umanon ang iyang kurso nga na ay kalipay. And that's why in the book of, I think, 2 Timothy, ingon sa ito, I finished my course. Tama ba? I have kept the faith. Kung in Bible so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Now, so always remember, Paul using by God to reach other for Christ. Now, it's so on.
Ngano man nga nagamit man si Paul nga nakasangyaw sa true Asia, nga una-una dili man gyud siya dili man gyud niya care ang mga tao sa Asia. Kung ba guys, what the reason why nga nung si Paul nakawali og gospel sa Asia? Una-una kay sa iya naangkon niya ang kaluwasan. When Paul said ingon sa iya, naana sa iya ang kaluwasan ug mao niya nagtulak sa iya, after he got saved, wala ilaing si Paul naggibuhat kundi ikaw nagpalo sa Ginoo. And mao niya gibuhat niya from house to house, from publicly. Throughout the public exhort, Paul said in Zadia, they try to understand nga ang mga tao makadungog sa kaluwasan. That is the soul winning. Now, anak ko sa inyo buta, ganina, anak ko sa inyo soul winning is a job of every Christian. Ang soul winning, di lang trabaho ni Pastor. Ang soul winning, di lang trabaho ni Brad Bobby, or staff of church, or workers of church. Now, soul winning is a job of a Christian. Kung Kristohanon ka, kung luwas ka, kung ano yung trabaho ni mo. I like the thoughts or the statement sa isang pastor, ingon siya, if soul winning is your job, you are still employed. Kung ang imong trabaho na soul winning, empleyado pa ka sa Ginoo, amen? If soul winning is your job, you are still employed. Remember, soul winning is a job of every Christian. Pero it's sad to say, Igsoon, sometimes, mas muabsent pa ka sa soul winning more than sa imong pag-eskwela. Amen? It's sad to say, mas importante pa sa itong trabaho more than soul winning. And make this on, ang pinaka-greatest business sa tibuok kalibutan, walay lain kundi soul winning. I don't care na maligyan ang gold, I don't care na maligyan ang silver, I don't care na maligyan ang mga nindot, yung mga kutang ang kalibutan na mo na negosyo ni mo, pero istoryahan ka, kung kisuhanon ka, kung luwas ka, ang pinaka-greatest yung mga negosyo, walay lain kundi ang pagdaog o galag. Mao yung negosyo nga walay kapital. O, sorry, yung kapital na labi. Walay kapital, ang masarang mong hato rin, pastor. Ang ako na yung kusang pastor, kaya imuha rin na. Ikan na sa Diyos. Wala man kayo bahambog sa Ginoo Igsoon. Amen? Always remember, soul winning is a job of every Christian. Trabaho nato ni. Kung aluwas na, it is our job to see others get saved. Nakabanda ka sa ganyan sa kanta ganina? Souls are dying. Seconds, every second Igsoon na itawag na duwa talag mamatay. Segundo isipon mo na, granata ka minuto 3. Basta ito, 40 minutes na nagtigong day. Segundo, every second na ay duwa ka tao, duwa ka talag mamatay. Mark this, sa kadako, sa kalibutan, even ikaw na naati ka, duwa ka ulo, ay namatay. Tama? 5 ka kada segundo, ginabilang na. Sa kadako, sa kalibutan, sa kadagang, sa tao, dili mo ma-understand nga naati mamatay. Every second na ay mamatay. Hindi naman, wala man, dili man si buong pamilya namatyan. Una, alam ko sa inyo, you can understand the importance of life if you can understand what is death. Ang importante, Igsoon, sa imong kinabuhi, walay lain kundi ang imong kalag. Kalag sa imong parente, kalag sa imong Igsoon. Soul winning is a job of every Christian. I believe, Igsoon, dako kayo ni nga trabaho. Dako kayo ni nga... Basta, muna yung trabaho nung walay sildo, kung sa'yo wala. Ikaw na ingon walay sildo. Ang imong sweldo dili man material nga butang. Ang imong sweldo asa man? Naa sa bangko. Asa imong bangko? Naa sa langit. Amen. Kung sa inyo sa Bible, every time yung naakay kitawag na manawag na ang imong account, naakay kitawag dito nga account sa heaven. O kana Igsoon mo ng negosyo kung kitawag na eternity. Kung naama kay negosyo sa kalibutan, mapurdoy man na. Mawala naman na, matabay naman na. Pero Igsoon ka nagtawag ka negosyo sa pagdaog talag, mauli Igsoon ang negosyo ko sa din, it will last for eternity. The saving sinners of the saving of sinners is the thing nearest to the heart of God. Diyan in Igsoon. Every time mo na ay masave, mauna Igsoon ang pinakaduol sa kasing-kasing sa Dios. Mauna ang burden sa Ginoo. Mauna ang iyang purpose na natin sa kalibutan. Mauna hinungdan ang namatay siya. Gilubong siya o nabanhaw kay naman para maluwas ang mga makasala. Right, so on God's way and soul winning. Number 1, dito magdugay because of time. Ato nga na Biblia, in the book of Mark, chapter 16, verse 15. Ato na nagyan kanina, pero ato na balikan na dali.
God's way in soul winning. Pamahagi sa Dios, may tungod sa pagdaog o ganang. God's way in soul winning. Atong abrihan, Mark chapter 16, verse number 15. Mark 16:15. A familiar verse. Kung ka believe, kabalo naman ni, giabrihan sa ganina, paggamay lang na review for this afternoon. Mark chapter 16, verse 15. Ana, say amen. Okay, tananta ito masahon. Ready, start, begin. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now, it's on God's way in soul winning. Number one, the go in soul winning. The go in soul winning. Rolex so in that. He that in the verse 15, and he said unto them, Go. Mark the word so go. Now, ina ko siya kanina, wala dito laing mahimo dahil so sa kuman sa Dios. Ang iya yung gisugo is maglakaw ra gyud ta. Unya diya sa paglakaw igsoon, wala pa nagkaglakaw nagating ita ba asa mo mga turon man at kinsa to bisitahan, kinsa man nga tao magagapon ron, asa mo tagpo na ron man. And sometimes imo nahuna kung asa ka dalon, ma-discourage ka ug di ka kalakaw. Na wala na yung Ginoo nga wala naasa sa kabad ko. Ang ingon sa Ginoo lakaw lang kay naman ang Ginoo mo dala sa imo kung asa kay dalon. Now ang Ginoo says go. The go is soul winning. The Bible says, go ye into all the world. Mangutana ka asa ka mo adto tibok kalibutan kung makaya mo adto Amerika. Oh, okay. Part pa sa kalibutan. Okay? Kung makaya mo adto Africa o adto Africa kung makaya nimo. Pero kung di mo makaya mo adto Manila, unsa na kay Afrikano? Kung di ta makaya adto Jinsan, aw laay malapatan, amen. Dili ta maglakaw. Nga man kita mataglaing lugar na may malapatan. Dagan mga tao diri wala pa nakaluog sa gospel. Dagan mga tao diri wala pa nakasiguro sa kaluwasan. So that's why igsoon, the go is very important. The go in soul winning. The Bible says, he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Manglakaw tayo igsoon, musangyaw sa unsaman. Sa baptist sa reliyon, dili. Sa maayong buhat, dili po. Bautismo, dili po. The Bible igsoon, manglakaw tayo, iwali ang maayong balita. What is the good news? The death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus. Kung ginagsoon, sa diya ka mula ka ayaw na luglibuga yung kinabuhi. Usay, musang nga sa mga Genesis ng Malakay pa, yung Matthew to Revelation. Direct to the point na, kung sa purpose mo nakakadiya, isang yaw ang gospel naman, sa gospel na ikahom. Now, dili imo ang abilidad, dili imo pagka-bright, dili imo pagka-maayo, dili imo pagka-gwapo ang tanaw nila na. Pagka-gwapa nimo. Aminaw, Ikson, if you share somebody, share about the gospel. Kaya ang gospel, maunay mo turn point sa iyang kasing-kasing, maunay mo tandog sa iyang kasing-kasing. If you mention the gospel, kung dili makadraw of net, I believe, Ikson, someday, katong gospel yung itanong sa iya, it will grow and masabdan niya ang simple plan of salvation. Now, dili tanong pa na, Ikson, kung saan iyaw ka, makadraw ka of net. Nakatry para, sometimes, if the Holy Spirit, maka discernment sa imuha, hindi na ka mo share, tama na sa gospel, pero dili mo siya padawato, o dili mo siya paansinon sa answers prayer, okay na tayo. If God telling yung madili na sa mo sa bugson, maybe dili mo ito prepare nga tao, yung mga tao, bukat pa yung kasing-kasing na bit-bit niya, and just try to put the gospel sa, ibilin sa nimo ang gospel sa iya, and maybe magbalat mo sa nagsoon, maybe harvest time na, o biya na ka makadraw og net. Now remember, every time you go, wala na gilain, kuman na ginoon, magkakaw na kita. The one who wins souls is the one who tries to win souls. Ang tao nga nagawin o galag, mao ni ang tao nga ginatry niya mag-aog o galag. Ngano man ka din makalaog galag, wala man kayo magtisingan. Wala man mo gitry. Ang imo lang ginawala, pamintik ka, mahadlok, matusa, maulaw. No, dili, just try. Ano man, mahimo ta ka song winners, mahimo ta igsoon nga dahil gitawag na concern sa Ginoo kung atong sa kalag, kung naatay gitawag na pag-try nga magdaog og kalag. If you want to be a soul winner, the first thing to do is what? To go. Muna yung mensahe kanina. The best soul winner are those who still go when it is not convenient. Kabilang Biblia. 2 Timothy. Ako nang tulog ina pa verse. Ano kabilang karon? 2 Timothy chapter number 4. Verse number 2. Familiar verse. Ato kabriyan. The go and soul winning. Ato kabriyan igsoon. The best soul winner. The best na soul winner igsoon. Katong wala ka maski. Nagaulan. Amen? Muna ingon din. Chapter 4 verse 2.
The Bible says, Taranda, start, begin. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. Now, igsoon, the best time wala ka og suruin ka dili ka ginahan. Pastor, the best time wala ka og suruin ka na bang nagduwa-duha ka. Ano ba ako magagpuman? Alanganin ng panahon. That's why importante kayo igsoon natin gitawag the definite time in soul winning. Muna natin oras sa 10 soul winning, dapat tayo oras sa gitawag na men soul winning. Kaya naman, we need to have definite time para kung time soul winning, dito. Kaya naman, maumang gina ang time na atong galing sa Ginoo, atong promise sa Ginoo, na maadto soul winning. Maski mag-uulan diya, magaligsik man diya, wala ka og kita, amen? Di ba, gitry ito nga Ginoo? Last Saturday, ito nga Ginoo Sabado pa yun. Grabe, iulan kita, no? Pati yung maiwas sa yawa. Anong buntag, iulan, alas 9 to alas 10 na. Iundan niya 11 to 12. Wala ito bata. Wise kayo ni paghapon, mga oras hapon. 11 to 2, wala man nag-ulan. Pag alas 3, hanggang alas 4, may ulan na po. Kumaay yung yawa, pag hindi ka na to. Pag hindi na padala, ay. Kabantay ka ito. Ulan, nilako ka ito, pag-augpa, kanawa ng matiglas. Hasta naghanap. Ni abilis sa 50 above. Ug dugay na kay ta wala abilis sa 50 above. Pero nilakaw ta ato maski ulan dapat unsay nagtabo ang Ginoo nagpanalangin sa tuwa, nagdala sa bisita, nagluwas mga time o ang Ginoo nagpanalangin sa simbahan kaya naman nang lakaw ta maski dili ta convenient. Amen. Naglakaw ta maski dili ta gusto. Naglakaw ta maski nagduduwa ta. Kaya naman mauna ang plano sa Ginoo sa gitawag ng kinabuhi. The church will be blessed. As I said, kung mula ka lang kita igsoon, dili man kita ito madala ang isang yawan ito, no? Nakasangyaw man ka, di man ito makasimbol sa simbahan. For the Bible says, God will add the church daily, as should I masave. Kung naay maluwas, okay, ang Ginoo mo ad. Kung naay masave, naay maad. That's why, importante ang soul winning gilman. It will be the heartbeat of the atong gitawag na simbahan. And last igsoon, have a definite time to go. Dapat tayo tayo panahon ng mula kaugit. Tagit na panahon ng mula kaugit. Usahay, as a pastor, mao po niya ako ang struggle. Sayo na kayo sa kuwang magtinapunan. Kung pwede lang yun, pwede mo ko dito malakaw yun. Pwede yun ko lang yun ba? Pero pinigsoon kayo naman, mao niya akong job. It is my job na mahimo ko ang soul winner. And also, that not only for me, but also for you. It is your job to be a soul winner. That's why it is a blessing as a Christian and believers. Kung luwas na igsoon, have a definite time to go. Have a definite time to go. Kung gusto kang wala ka, o niya wala kayo kauban, o all, babae man, tawag kayo mamili ninyo, or kung lalaki ka, tawag ka sa kuwa, or putik sa kuwa, dahil wala ko ka. Soul winning ka. That's a part of our Christian life. We need to go in soul winning. That's why, ingon diya, number 1, God's way in soul number 1, importante kayo ni ang gitawag na go in soul winning. Ang atong paglakaw diya sa soul winning. Number 2, God's way in soul winning. Number 2, ito, abri na Biblia, in the book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse number 35 down to verse number 38. Now it's on, it is our responsibility, it is our duty to win souls. That's why in the book of Matthew chapter 9, verse number 35 to 38, mao na igsoon ang pinaka-dako kayo nga makit-an sa tawag na soul winning. Number 1, the go in soul winning, and number 2, the broken heart in soul winning. The broken heart in soul winning. Number 35 down to verse 38, and then the start begins. And Jesus went all about the cities of villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion, a sheep having no shepherd. Verse 7. Then said he unto the disciples, the harvest will be plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Like so on, the broken heart in soul winning. The Bible says, when Christ saw the multitude, kani nga time nag-aayo sa mga sakit, kani nga time nagatapang sa mga tao, kani nga time nagawalis sa mga tao, nagatulog sa mga tao, he tried to teach and preach sa mga tao ng igsoon ngayong kauban. But the Bible says, when he saw the multitude,
they will move what? Compassion. Naghilak ang kasing-kasing ni Christ. The broken heart and soul winning igsoon, nakita ni Christ that there are many people going to hell. There are many people sa inyo the harvest truly plenteous. Ngayon ni Christ that verse 7, then said unto the disciples, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Verse 8, pray ye therefore in the Lord of the harvest, that He will send forth laborers in His harvest. Like so, nothing can prove you and your message better than love like Christ had to a sinner. Now, igsoon, tanawin mo ang gugma ni Christ sa mga makasala. Dili palanggaan, igsoon, the Bible says, He prayed to send more laborers. Niyalas ni verse 38, pray ye therefore. Nangay itabang sa Ginoo nga mag-send of more laborers. English Bible na because the harvest is very plenteous and the laborers are few. Now, igsoon, the broken heart in soul winning. And sometimes sa kinabuhi at Kristohanon, it will help a broken heart if somebody dying na wala nakaangkot sa kaluwasan. If your loved one's dying and going to hell, it is a broken heart. Dili ka na makitaan karon, pero someday later in life, kung paano tanan sa Ginoo ang kalag or mubalik sa Ginoo tanan, maybe later in life na kay frustrate you're going to hell. I remember it's a broken heart. But remember, when God shows us a multitude, the Bible says that He will remove what? Compassion. Isa pa ka verse ako yan? Jude chapter 1 verse 22. Jude 22. The word compassion means igsoon is a broken heart. Na ay gitawag na love for those people. Jude 22. The broken heart is soul winning igsoon. The Bible says, verse 22, nanaka sa amen, tanata ready start, begin. And some have compassion, making a difference. Now, kanina, when Christ saw the multitude, He has moved with compassion. Verse 6 22 and of some have compassion, making a difference. Now, so always remember the broken heart is soul winning. We need to have a compassion for lost souls. We need to have burden for lost souls. Now, so tonight, malinaw, walay laing nga burden at si Christ karong gabi, walay laing nga compassion ng Ginoo until today. In the book of Matthew, pila na ka-years ang nilabay, and until now, ang sikasing ni Christ still being broken nga naman because He saw the multitude that going to hell. Now, we need the heart of Christ by reaching the lost. Kailangan nato igsuon ang kasing ni Christ, ang heart ni Christ, ang burden ni Christ, ang iyang compassion sa mga tao nga wala para sa iyo. That's why the broken heart is soul winning. That is the multitude. The multitude, the Bible says that the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Number 3, igsuon God's way in soul winning. Number 1, the go in soul winning. Number 2, the broken heart in soul winning. Number 3, the word of God in soul winning. Atong abriyan, Luke chapter 8 verse 11. Luke 8:11, the word of God. As I said, when we go, wala tayong bit-bit igsoon nga mensahe, kundi mensahe sa gikan sa pulong sa Ginoo. The word of God in soul winning. Luke chapter 8 verse number 11. What the Bible says, ako basaw, natawa na sa imong gitawag na Biblia. What is the seed? Okay, the seed is the word of God. Ang atong gitanong is pulong sa Ginoo. Verse 11, now the parable is this. The seed is what? The word of God. Kung sa mga klase ng seed, 1 Peter 1:23. What kind of seed? 1 Peter chapter 1 verse 23. The word of God in soul winning. That is the seed o ng pulong sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ato nga ang Biblia. 1 Peter 1 and verse number 23. What the Bible says. Naon tani sa Biblia na to? Ulaan na sa amen. 1 Peter chapter 1 verse number 23. The Bible says, ready start, begin. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible seed. Live it and abide it forever. Naigsoon verse 23, being born again. Sa diya ang born again taigsoon, dili tungod sa madunoton nga liso, but of incorruptible, by the word of what? God. Let's live it and abide it forever. Igsoon ang mamaagi sa Ginoo soul winning. Number 1, the go in soul winning. Number 2, the broken heart in soul winning, the multitude. Number 3, igsoon the word of God in soul winning, and that is a seed.
As I said, so when you go, if you try to put the Word of God sa kinabuhi sa katao, wala ka nagtanong ba? Kung magtanong ka, Ikson, I believe someday magtubo anak, umunga na siya. Now, when we are going soul winning, we trying to what? Sowing seed. O kana kaniso Ikson, iyo sa Bible, kana kaniso is the Word of God. Okay, ingon sa Bible, kana kaniso Ikson, dili kita mabalik sa Ginoo nga tawag. Ano ba yan? Sa Isaiah chapter 55 verse 11. That kind of word, the Word of God Ikson, Isaiah chapter 55 verse 11. That is the Word of God in soul winning. When we go, we try to preach the Word. Dili ang atong doktrina, dili ang atong tawag na pagkamaayo, dili ang atong tawag na pagkakristuhanon, but we try to preach the Word of God in our soul winning. Isaiah 55 verse number 11. Okay, say amen? Amen. We start, begin. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that it I please, that it shall prosper in the things whereto I send it. Now, dili lagi tawag kanin, dili tawag imong gibuhat para sa Ginoo nga magsangyo sa pulong sa Dios. Kay ingon sa Bible direction verse number 11, so shall my word, that is the Word of God. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Gawas, gikan sa kubaba. It shall not return unto me what? Void. Dili mo balik sa Diyos na void. But it shall what? Accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Now, so every time you see, you sow the seed, every time na nag-share ka sa pulong sa Ginoo, dili mahimong kawang kahiraman. Unang-una, Ikson, the Bible says, dili mahimong kawang kahiraman. That is the Word of God. Ikadua, dili mahimong kawang kahiraman. Tungkol sa iyong pagsangyo sa pulong sa Ginoo, na ay somebody nga masave. And that is the Word of God in soul winning. That's why kung soul winning ka, talaga Biblia. Hindi yung training ang soul winning ka, wala Biblia. Ingat mo na itong mensahe. The Bible is our message. The Word of God is our seed. Na itanong sa ilaha. O niya, kung mo-share kita, mas maayo ipakita sila or basahon mo si atubangan yun nila. Kaya naman, mauman ni ang key. Dili man imo pag-bright. Dili man imo pag-maayo sa Biblia. Ang key, Ikson, is the Word of God. Every time you sow the seed of God, the Word of God, I believe, Ikson, it will bring more what? Conviction. Now, ang imong pulong, dili na makabring o conviction sa tao. Pero the Word of God can bring conviction to people na makadungog sa pulong sa Ginoo. That's why, importante kayo when we go in soul winning, dapat nakapulong sa Ginoo. Number 4, God's way in soul winning. The one, the go in soul winning, the broken heart in soul winning, the Word of God in soul winning, and number 4, the certainty of result. Ang resulta, ito nga yan, Psalms 126, verse number 6, balik kamay. Psalms 126, verse 6. 126, verse number 6 sa Biblia to. Sarado na. Okay, kung naana sa amen. Okay, ito ang sabayang magbasanan. Ready, start, begin. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves. Now, it's all the Bible says, he that goeth forth and weepeth. Kung kinsa itong nagalakaw, mark the word nagalakaw, there's a way of soul winning, nagalakaw, o nagahilak, weepeth. Bearing precious seed, nagabitbit sa pulong sa Ginoo. Seed means pulong sa Ginoo. Shall doubtless, no, mark our exon, doubtless. Doubtless means without any doubt. Wala'y magduwa-duwa, yung sa niya. Shall doubtless come again with what? Rejoicing. Mubalik kay exon na ay kalipay, bringing his sheaves with him. Now always remember exon, the certainty of result, it means wala'y pagduwa-duwa. Naadyo'y kitawag ka, resulta ang atong gitawag na pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. And the last verse, ano ito yan? And the last point, God's way is soul winning. For the last verse, Luke chapter 15, verse 7. Luke chapter 15, verse 7. O, dito mag-end karong gabi sa kaninga verse. Luke 15, and verse number 7. God's way in soul winning, 1. The go in soul winning.
that is the Christian na maglakaw, the broken heart and soul winning, the burden of Christ, the compassion of Christ, the Word of God and soul winning, that is the Word of God, that the seed, the certainty of result, walay pagduwa-duwa, they are doubtless, come again with rejoicing, and number 5, Luke chapter 15, verse number 7. Nana sa amen. At ang masahon sabay na start, begin. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 as person which need no repentance. Now, so on, the Bible says, verse number 7, I say unto you in Christ that likewise joy shall be in heaven over one sinner. God saying, now, igsoon paminaw, maski usa lang kakalag, importante na kayo na, amen? Kaya naman, ang usa kalag sa Biblia, igsoon, it will be the one na makaingon na igsoon na ang mga angels sa langit, ang mga naa sa langit, igsoon, nagkakalipay sila. And not only igsoon, nagkakalipay sila, but mauni ang pinakaindot rin, the soul winner's joy. The last point, the way of soul winning, the God's way of soul winning, na ay kitawag na kalipay sa mga Kristohanon na nagalaog galag. Amen? Alam ko sinyo gani, gano'ng ang inyong kinabuhi, walay dili ka malipayon sa Kristohanon kinabuhi. Gano'ng time to time na lang, sige lang ito problema sa mga kinabuhi, ako sa kwarta, ako sa negosyo, ako sa trabaho, sa mag-eskwela, problemado kayo ka. Doon ka kung sa'yo problema? Wala ka kataog ka lang. So remember, every week, kung naalat na madaog, isa ka lang, whole week, grabe kalipay mo. Kung saan ka lang, importante na sa Ginoo Igsoon. Ang kalag sa tao, ang tinag ito before, ang kalag sa Igsoon, ang kalag sa tao is very valuable. Dili, mabay na kwarta. Trillion, pila ka na, trillion na, o pila ka na, billion, istorya na kwarta Igsoon. Dili, hindi mo makaya bayaran ang kalag sa tao. Remember Igsoon, the soul winner's joy, our joy comes from seeing people getting saved and began to serve God. Only ang tinuod nga kalipay sa Kristohanon. Na kung nakakaroon din kayo sa Kristohanon ka, kung malipay pa ka sa mabutang sa kalibutan, I'm telling you, na ay something kulang nimo. Kung nag-enjoy pa ka sa imong katawag ng mga friends before, there's something kulang nimo. Kung nag-enjoy pa ka sa mga butang sa kalibutan, yung ginagawa before, there's something kulang sa imo. Kaya naman, the greatest joy of a Christian is being a soul winner. I don't know, na-experience yun Igsoon. When you pray somebody, kuya ka lang katao yung pray, pila ka years. Kuya, abot ang panahon, itubag sa Ginoo, o pila katao na luwas. I don't know kung pili mo kung saan kakalipay. Pero dili na mo pila kalipay Igsoon kung wala kay part sa kanang tao. I believe every time nagadaog ka na, dili kita mahimo kung ahon kung walay pag-ampo. When you go in soul winning, kailangan ito ang pag-ampo. Prayer is the key in everything. Prayer in soul is very important when you go in soul winning. Now, soul winning is all like the kalipay that there's a greatest joy in soul winning. Soul winning soul is very important to a Christian life. You know man, the Bible says it will be the heaven. Okay, in the verse 7, yeah. Likewise, joy shall be in heaven over the sinners that one repent. Usalan niya, more than sa 99 ka mga tao, mga maayo, mga putang tao, just person which need no repentance. Basta lipay pa ang mga anghel sa langit igsoon sa talaga na-save more than sa 99 ka mga tao nga maayo, butan sila, pero wala sila na-save. Remember, it is a joy in heaven. And also, it is a joy in your heart. I believe igsoon, kung tinood ang Kristohanon, when you try to have a kinagitawag na explain to someone about salvation, kung niya ka lang tao na luwas siya, niya ka lang tao na alagad na karon, mo na ang kalipay sa usa ka Kristohanon. The greatest joy of a Christian is what? To be soul winner. Soul winner is on, it must be kailangan ito buhaton sa tawag na tinabuhin ng Kristohanon. As I said, kita man po para sa soul winning. So that's why karon igsoon gabi atong sabto na kinabuhi. Kung luwas naman ta, it will be the one kita na gamitin sa Ginoo to save seeing people get saved sa atong gitawag na kinabuhi. Kita magamit sa Ginoo to see others na ma-save sila. Like so on, the soul winners joy. Naadyo'y kalipay sa atong gitawag na kinabuhi. Now I believe
Kung naamay somebody nga na saint tungod nimo or na-invite nimo diri, hope ang kalipay na nakabilin gyapon sa imo nga. Hope ang kalipay na anang gyapon sa imo nga. Hope ang kalipay na imo gyapon na experience kung unsa ka nindot, kung unsa ka kalipay nga ang tao maluwas tungod kay nga salig sila kang Kristo, nidawat sila kang Kristo nga nagtawag nga personal nga mundo luwas. Nagsoon God's way in soul winning, number 1, the go in soul winning, that is us, the believers. As I said, kita ang ulakaw ani, dili ang mga dili kasuhanon. Number 2, the broken heart in soul winning, the compassion of Christ. Number 3, the word of God in soul winning, the seed is the word of God. And number 4, the certainty of the result. Doubtless means without any doubt, and love is on the soul winner's joy. So yata na today, if you want to be a joyful Christian, then try to win souls. Try to win souls. Now, as I said, pag-aog ka lang so, dili na basa-basa mo share, layon ka. But una-una, to be a good example is very important. Ang imong ehemplo, mahimong example sa uban, and you can invite others, you can give tracts, and the last, you can share the Bible with them about the gospel. Remember, God's way in soul winning is, the important thing is na itakong kalipay kung kita mag-aog o kalag. Now, I know ikso, nakatry na ka og soul win, nakatry na ka og sangyaw, nakatry na ka o nakashare ka. And I believe ito nga tayo, dahil nag-share ka, ako kayo ka nauga, no? Grabe yung kalipay mo, grabe yung mo ka, kung sa kuhan pa, grabe yung mo ang joy ba? And even kung niuban lang ka, kunya, nakasangyaw mo, niuban lang ka, pero still, naya ko yung joy, kahit mo naging part ka sa paglakaw. Remember, ang atong buhat is palakaw na kita, and we try to understand that that is a command of God. When we go, naadi itawag na kalipay sa atong itawag na suhanong pinagod. Naigsuon karon ng ipahuman ako. Naadi kanya-kanya na kumawagi about soul winning. But we need to understand that souls are very important. And you are the only one key to pray for those souls. For now, I've been praying for 3 persons. I'm trying to work with. I'm trying to pray 3 persons na masave. Pala dili mo simba diri, ma-share na nako sila, ma-open ang ilang kasing-kasing, maka-share ko sa ila. I'm trying to pray for 3 persons na masangyawan karon nga bulan. Nga after, before soul winning, na ay mga tao nga akong madala dira sa Ginoo. Na I believe, maybe dili pa na karon, maybe next week or maybe last week sa bulan, maybe kanang katulo ka tao nga kung giampo, basit lang. Tumagon sa Ginoo nga masave sila. Kung dili pa karon nga bulan, maybe later in life, later in pinakabulan, masangyawan lang ko sila. And hope to next soon gabi before we end, just pray maybe 1 soul. 1 soul. Usa lang katalag. Remember, usa lang katalag pero naglipay na ang mga anghel sa langit. Ang mga tao nga nasa langit nagkakalipay. Now remember the story the rich man Lazarus. Di ba ang rich man wala sila yung desire? Kung sa ingon niya, Abraham, hindi ba mo ipadala si Lazarus ako 5 kaigsuon? I have 5 brethren. Ang mga tao kung nagsuon sa inferno, karoon pa sila nag-arisar na mag-soul winning tungkol kinaan sa inferno. What he said to Abraham, I have 5 brethren. Pwede ba mo ipadala si Lazaro balik dito sa ilaha, unya sa ngawan, sa matungod sa akong kahintang dito sa inferno, kay dili ko gusto nga ako mga igsoon, muadto dito sa akong giatuan karon. Na kung sa ingon ni Abraham, dili na, humana, na may mga prophet dito, naman ito ang law ni Moses. Kung dili sila uminaw, nalagyan sa ilaha. Like so, uminaw, don't wait. Natin mga igsuon, mahal itong inferno. And I know, one of the prayers siguro ko sa mga tao na nasa inferno, kamanuktok ba? Brad Dave, adto sa balay. Brad Elmer, adto yung pamilya. Di ko gusto nga mga adto sila inferno sama sa kuwan, nagnaabot sa inferno ka lang, nangulangoy ko. Pastor, adto sa mga panimalay. I want my family to get saved. Hindi na ako nakauman sa inferno kay Dre. Grabe ka antos Dre. It will be judgment after judgment. Thirst after thirst. Ang inferno igsoon kung imong tunan, grabe kang hilan. And it will last eternity. Wala lagi sila chance mahuas pa diyan. Katuo ko the word purgatory is hell. Para ingon nila purgatory yun, inferno na. Kung nga ba sa purgatorio, di ka makagawas yan. O kaya purgatorio igsoon, muna gitawag sa word sa Bible is Hades. Hades means dira gibutang ang mga
ang mga tao na mamatay wala pa lang angkon kang Christ. And try to understand nga kanang hadis igsoon wala nada ka rich man. Wala ka magkuha sa hadis karon kay naman gitawag nga the word Gehenna. Gehenna means muna ang pinakalas nga judgment of muna ang lake of fire nga hangtod sa hangtod eternity na gid dira na gid paglangoy ang gitawag ani ang mga kalag sa tao nga wala na saved. But remember, wala na gid chance. Maski pag maabot ka sa Sheol, sa Hades, wala na gid chance na makato kag langit. Once you are in hell, you are in hell forever. Amen. Wala na gid chance. Mao na gani kita manikamot ta kung nakasiguro man ta og langit. Kung padulong naman ta sa langit, kung ang pag-adto sa langit libre naman di ay magdala ta og daghan. Mao na kung diha imo sa unanay. Ang pag-adto sa langit libre na jud kaayo, wala di bayad. Mao na magdala ta og daghan. Hell is very real. Tinuod kayo ang impyerno. Kani, di pa siguro ni mao. Picture lang ala. Abi ni kaya siguro, pero wala ka, pumunta kita na ba? Gusto gina impyerno dito, wala ka dito. Pero someday, ato ma-experience sa mga tao nga wala kabaton kang Kristo. Remember, every soul na imong ma-meet every day, kailangan na masave. Naalay ka lang. O one of the reason nga nung soul winning ta, because the place called what? Hell. Ang impyerno igsoon tinuod nga lugar. O kaya kung naitaong maluwas, if somebody got saved, grabe kalitay gud nimo. Ikabalo man jud ka. Kani kawana ka luwas gud di na gid ang impyerno ni. Langit na gid ni. And sometimes ang tao di mahadlok nga magpakasala, magbuhat og sala. Wala na nasabtan kung unsa ang lugar ng impyerno. Dito na nga nasabtan someday sila kinabuhi kung sila maabot sa lugar ng impyerno. That's why as a believer Christian, we must understand the importance sa mga kalag sa tao na they were dying and going to hell. Every second dying, two souls, doon kalag mamatay. And every seconds na ay mga tao matulog sa diin, padulong sa impyerno, ay mga tao po nga sa diin, padulong sa langit. And in fact, we are the one who usually know it's on for those people makabaton sa kaluwasan. Mag-pray ka? Pray ko, every eye close. Let us pray. Doko tumulong, di mo tumata. Nag-aapot ka karong nga gabi. Father in heaven, Lord, once again, thank you for your goodness, Lord, salamat sa mensahe about God's way. Mamaagi mo, Lord God, sa soul winning. Lord, help us to go. More good niya ang amuang dapat buhaton, Lord, as a Christians, because we are commanded. Namula ka lang. Maski wala ka baluan sa madulong, ang sabihin mo dahil, oh Lord God, wala ko na good. Kinasayot ni, na somebody nga napaabot na mo, na somebody nga nangyalang sa iyong pulong, na somebody nga kailangan mo sa iyo. Lord, tonight, sabang yung matag-usa. Magkaroon ni Lord God, o takok ayaw nga pagtuon, may ito, Lord God, sa kalag sa tao, na kung mamatay, tutulong sa impyerno. Lord, gamita ang mga balasahon, gamita ang among kinabuhi, gamita, Lord God, ang among pagkakrisuhanon, nga daghang tao, Lord God, ang madala dira kanimo, Lord God. Lord, help us to do something to make a better Christian. Help us, Lord, nga mag-do more and not less, O God, about soul winning. Lord, soul winning is very important sa among church. Pero Lord God, kailangan mi og tabang nimo. Di na mo ni makaya without your help. Lord, salamat kayo, na kay burden, na kay compassion sa mga multitudes. Na kay gitawag nga na imong pulong nga mo ang ginatanong every time nagalakaw and the last, give us joy every time we win souls. Lord, nag-aay may kalipay, tinuod nga kalipay, Lord God, sa pagdaog o galag. Nag-aay may kung kayo nga burden, compassion sa mga kalag, Lord God, nga padulong sa impyerno. Lord, karon nga gabi, ako pag-ampo, hindi ka magkaka-niyok sa kasingkalan sa mga katauhan. And when the invitations come forth, help them to realize the importance for souls that are going to hell. Lord, once again, we put everything into your hands. We love you in Christ's name. Ay ko sa always on piyong sa mata. Now, while the piano is playing, so